Inaasahan na sa buwan ng Abril o Mayo ng susunod na taon ang pasahan ng bidding para sa North-South Commuter Railway. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, sa kasalukuyan ay meron ng 4 na international company ang nagpahayag ng interes na lumahok sa naturang bidding. And again, kami po ay kampante na talagang maraming international companies, operators, they are known, they are to be credible, at alam nila, dalubhasa sila sa pagpapatakbo ng ganitong sistema. Aminado rin si Acting Secretary Lopez na hindi kakayanin ng gobyerno kung wala ang tulong mula sa pribadong sektor. Ang pagpapatakbo po ng ganyang kalaking train system, I have to admit we don't have the enough capability. Kami po nasa gobyerno. Again, not to mention yung funds involved. Yung sabi nga ni ma'am, iba po yung talagang capex na kailangan po dyan. At tayo parati nagbe-benchmarking tayo ng best practices around the world. So sa tingin ko mas maganda and no-brainer na ang magpatakbo dito ay mga pribadong company. Basta po tayo sa gobyerno, we make sure that we regulate them strictly and monitor their compliance. Dagdag pa ng kalihim, malabong magkaroon ng ghost project sa loob ng DOTR. Ang kagandahan po kasi dito sa DOTR, sinasabi ko nga po, medyo peculiar and unique ang DOTR. Ito po yung sinasabi natin, train. Yan po yung mga foreign assistance project po natin. Foreign assistance projects. Katuwang natin ang gobyerno ng Japan, ng ADB, World Bank, and everything. Masasabi ko, hindi po ito kaya ng powers ng mga Diskaya, ng mga local contractor po. Sa kasalukuyan, target ng Department of Transportation na taong 2027 ay magkaroon ng partial operation ng linya ng NSCR mula Valenzuela City hanggang Malolos, Bulacan. Pagsapit naman ng 2028, inaasahang bubuksan ang buong linya mula Valenzuela City hanggang Clark, Pampanga na kayang magsakay ng 800,000 hanggang 1 milyong pasahero kada araw. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.